Ito ang nakakagulat. Dismayado ang chairwoman ng Committee on Foreign Affairs na si Senadora Amy Marcos dahil sa hindi pagsipot ng lahat ng mga opisyalis ni Bongbong Marcos na inimbitahan sa pagdinig ng Senado patungkol sa imbestigasyon sa iligal na pag-aresto at pagpapadala sa Banyagang Korte o ICC kay dating Pangulong Duterte. Matatanda ang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senator Amy Marcos isang araw bago ganapin ang pangalawang pagdinig sa Senado. Nakasaad dito na lahat ng gabinete at opisyalis ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi makakadalo sa naturang hearing dahil sa umano'y executive privilege. Kaya naman sobrang nadismaya nga ang mga senador na dahilan upang sila'y maghain ng sabpina laban sa mga ito. Subalit hindi naman lahat ng opisyalis ni Pangulong Bongbong Marcos ay saklaw sa naturang executive privilege, katulad na lamang ni General Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulo at persahang ipinadala sa dahig ng Netherlands. Kaya naman tila mahaharap nga si Torre sa kaliwat ka ng kaso at posibleng makulong ng mahabang panahon dahil sa maraming paglabag nito sa ating batas hingil sa ginawang ilegal na pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ayon nga sa komento ng maraming netizen, dito na ako bibilib sa iyo, Sen Amy, pag napanindigan mo at napanagot kung sinong dapat managot. Patawa na ng kaso ang mga yan. Alam nila na mali sila pero pinaninindigan pa nila. Kailangan na ang pangil ng justice natin. Binababoy tayo ng mga ito. Hindi lang si Torre ang dapat makulong. Ang dami nilang nagsabuatan dahil kung alam mong mali ang gagawin nyo sa batas, hindi dapat nagpagamit dahil sa pera. Yan tuloy, damay-damay kayo. Lumabas ang tunay na baho nyo at narito, panoorin pa natin ang buong video. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing. Tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate now. Nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. But unlike a party, you can celebrate naman with your closest friends, family. Pero dito po sa hearing, I think we can still be productive. But ayoko naman, Madam Chair, na pagalitan yung present dahil maraming absent. So may I take the opportunity to thank very much Attorney Alexis Medina, Attorney Santiago, Attorney Bernal. Alam namin na pag ganito kabigat yung issue ay may consequences din yung pagsasalita, may consequences yung pag-a-appear. But Madam Chair, I think, more than kind last hearing in terms of not pressing my questions kapag sinabi nilang sub judice. But just to clarify, well settled na yan, whether sa jurisprudence or sa history ng Senate, na mere filing of a case or mere pendency of the case does not stop the hearing, nor is it a reason for them not to discuss. In fact, pagka yung executive department, matetest pa nga yung consistency na kung ang sasabihin nila dito at sasabihin nila dun sa korte ay pareho.
yung sub judice rule kasi, and correct me later on, Attorney Medina kung mali, it's really more of to protect the integrity of the court and the fairness para hindi dinidiscuss yung case, para hindi sila ma-pressure. Yung sub judice rule is not meant para yung kung may inconsistency sa ibang bodies, sa SEC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress or sa Senate. Kasi kung yun po ang kaso, di lahat ng ginagawa ng mga COM ngayon, ng mga TRICOM, QUADCOM, ang kailangan lang gawin ng witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves. Tigil na yung hearing, no? Number two, there are many points regarding other guests. For example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the President talked to him directly. Ang executive privilege, sa pagkaalam ko, kasi kasama po ako doon, ako po nag-chair nung investigation sa ZTE nung na-discuss po itong mga issues na to at na-bring up for the first time in, at least in a recent history, yung executive privilege. Ang purpose ng executive privilege, pareho din ng purpose nung privilege na binibigay, for example, sa journalist, that hindi nila kailangan sabihin kung sino ang kanilang source, or kaya mag-asawa, or yung doktor at pasyente, or abogado at saka kliyente. Ang purpose kasi nun, the client and the lawyer can freely discuss. Ganun din, ang doktor at saka pasyente can freely discuss kasi they will not be compelled to testify, no? Against his client, against doctor. Pero lahat yan meron ding isa pong exception, no? For example, sa doctor, if iaminin sa kanya that a crime is about to happen sa United States, then they are required to say that. So ganun din po dito sa executive privilege. Malinaw sa Supreme Court ruling, you cannot use executive privilege if ang pinag-uusapan may crime ba o wala, or if it's to cover up a crime. At this point, we're not saying there is a crime to cover up, but I will bring up that point right now. So ma'am, of course, under your leadership, and syempre may emotions naman talaga si Senator Bongo last time, kayo po. Ako, trinatry ko lang pigilan, talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na wag uminit ulo last hearing, no? Kausap ko rin ng Senate President na let's check the facts, apply the issues, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, I think lahat naman nahimasmasan, lahat naman po tayo ay nakapag-reflect. So I was reflecting on, and ma'am, pwede ba after this just to show a short video ni General Torre? Kasi ito ma'am, Republic Act number 7438, an act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officers, and providing penalties for the violation thereof. May I also, akin to court na pagkawala po o hindi pinayagan yung ebidensyang i-offer, pwede to i-proffer. No? So wala sila, pero hindi ibig sabihin hindi ko pwedeng ilagay sa record yung tanong at baka sa media nila sagutin, baka dito later on. Ang linaw po kasi dito, nakalagay po dito. Kung okay lang kay Senator Cayetano, kasi may chronological Okay, presentation one line tayo, lang. at saka si Senator Bato gustong pag-usapan din yung arrest. Sige ma'am. I'll leave just this one line lang para lang hindi mabitin yung train of thought, no? Nakalagay kasi dito, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visits by conferences or any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. Okay, hindi ko nahabaan kasi nga ma'am, I'll follow your advice. Ma'am, may penalty po to. Ang penalty nito, any person who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family or person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or minister by his counsel or by his counsel from visiting and conferring privately chosen by him or by any member of his immediate family with him, or from examining and treating him. Ma'am, by his choice at any time, I'll go back to the title at saka dun sa nakalagay. Nakalagay dito, hindi lang custodial investigation basta arrest or detain. So he was arrested and detained. So even if magdebate tayo na custodial investigation ba yun o hindi, no? So ma'am, ang ano po dito, ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years and a fine of 4,000 pesos. So ang question ko, meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question ma'am. Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag-attend si Secretary Bonoan. Sinabi ko lang, kailangan ko pa bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary? The next time, nag-attend na siya. So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre, si General Torre? Kasi effective, no? Dinada ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari,
This is my last point, ma'am. Tapos I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanunood kasi yung buong PNP. Nanunood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante. Nanunood ang mga estudyante ng criminology. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwede mag-corrupt. Di ba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao, hindi yung salita, yung gawa eh. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na, especially sa lugar na walang internet, walang cellphone, baka ito yung masunod eh. Humihingi sila ng counsel nila o doktor, tapos hindi pagbibigyan, no? And then the last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli, tapos kakasuhan. I understand that, at magandang rule yun, na pagka ikaw ay sundalo o pulis, ay hindi ka basta pwedeng, hindi ka pwedeng partisan, di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you 2 examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan? So, ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. I'll go to a non-partisan issue. And I respect this person very much. I think he's one of the best chief of staff, personal friend, etc. Kaya lang, as a former secretary of the DFA, I have to mention this, no? When the AFP chief of staff said, prepare, kasi madadamay tayo kapag ka-invade yung Taiwan, tayo po ay may one China policy. Ano po ang magiging reaction natin nung sa Marawi siege kung sinabi ng China, prepare kasi pag sinugod nila yung Marawi o kapag nilabanan nila yung secession sa Mindanao, mai-involve tayo. Magre-react din yung foreign affairs natin, hindi ba? Kasi nga may one China policy tayo. Don't get me wrong, ha? Ayaw natin ng gulo sa Taiwan. Nakikisimpet tayo sa democracy ng Taiwan. We want them to coexist with mainland China. But having said that, we have to be sensitive. So the right person to speak is either the DFA or the presidential spokesperson, hindi po sundalo or police, no? So I'll stop there, ma'am, pero sana nga consistent tayo para hindi nalilito yung mga kawani ng gobyerno kung ano talaga ang tama at ano yung mali. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Cayetano. Maliwanag na maliwanag ang inyong pag-unawa at pagbabalangkas nung subjudice, pati yung executive privilege kasi naging cabinet member nga kayo at talagang may limitasyon yon. Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological, ano? At nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, May 8 ang kanyang mga press release. At sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok. Na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken, dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan at maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador dumating din sa October 24. Siya yung huli.
Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Scala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kumpleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng tatlo parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha, naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis. Pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017. Lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana, ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Huwag na tayo magbulahan. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim, lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Even if we were to assume that there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity, why were these not detected by our intelligence officers? I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tingnan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas sa OP, NSC, DND, AFP. Ang Philippine Army may hiwalay, Air Force may hiwalay, Navy General Headquarters. Lahat ito hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin. Totoo ba na right in front of their faces, hindi naman nila nakita lahat ito? Mahirap talaga paniwalaan. At eto pa, meron na din tayong case build-up na narinig. At andito tayo, yung case build-up ng DOJ. Kanina, nag-umpisa tayo doon sa briefer. Mayo pa lang yon. Pagkatapos ng briefer, nagkaroon ng maliwanag November 4, Department Order ng DOJ na nagtatatag ng task force to investigate, create a case build-up, and file the appropriate criminal charges. So, klaro na yun. And sana, andito yung DOJ para sabihin kung yung task force nga ba, in-interview sina Senator Laila De Lima noon, Attorney Colmenares, and Commissioner Palpalato. Yan lang ang gusto natin malaman. As a matter of fact, may nakita tayong bago
March 6 nitong taon na to, may memo ng accomplishment report nitong case build-up na to na humihingi ng additional 90 days. Kasi ang sabi nila, hindi pa daw sapat, hindi pa daw klaro, hindi maliwanag. Humihingi sila nung umpisa ng nakaraang buwan, 90 days pa sana. So, sana yung DOJ, i-confirm nila, there already was a legal team. In fact, there is an allegation na pati private legal team, magbabayad sila para mag-draft ng complaint for murder against those responsible for the death of 3 nationals in the Davao prison. Kung may case build-up, may draft of the complaint, why did we still have to cooperate with ICC and Interpol? I wanted to verify kung totoo nga na yung DOJ pinagtatanggol yung ICC jurisdiction in the cases before the Supreme Court. It appears that the DOJ is arguing there is no investigation or prosecution in the relevant EJK cases. But in fact, sila mismo may task force, meron ng report, may hinihingi na ng mga private lawyer, meron na rin Quadcom sa Kongreso, merong Senate Blue Ribbon Committee. Ano ba naman ito? Mismo si Solicitor General talagang umatras na sa pagtatanggol ng posisyon na yan kasi ang sabi nga niya talaga namang meron ng case build-up mismo sa ilalim natin sa building na ito sa DOJ. Kaya hindi po katanggap-tanggap. At any point, kung ang ating mga kasamahan na idadagdag, pakisabi na lang po. Pero eto pa, narinig natin na mayroong Oplan pursuit. Pakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Sabi niya, hindi ito spur of the moment. Huwag kayong maniwalang spur of the moment dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ayan. Sige. Pwede natin ipakita. Ayan. Laksan lang po yung volume. Laksan lang natin yung volume, please. Dapat sige. Attorney Dana, yung ating technical please, napakahina naman ang volume natin. Paano yung kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daigdig no matter what on that day. So paano po ibinaba sa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you na no matter what we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And ikataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag, may Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre, matagal na yan, hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at waring nakita ko bit-bit ni General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing dahil pinagmamalaki nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang Oplan Pursuit 80 pages. At maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan, Oplan Pursuit, to detain PRRD including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Sana hihingi ako ng kopya nitong 80-page plan called Operation Pursuit. At gusto ko rin sana malaman, katulad ng sambayanan, kung kailan nag-umpisa to. Dahil obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nag-umpisa nitong lahat. Kundi, nung nakaraang taon pa, Mayo pa lang, klarong-klaro na.